pandiwa at pokus ng pandiwa. Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Tumakbo, maglaba, basahin, isulat, sagutin, magpatulong, ipagsaing, paglaruin. Ilan lamang iyan sa mga halimbawa ng mga pandiwa. Ang pandiwa ay tinatawag na kaluluwa ng pangungusap sapagkat ito ang nagbibigay buhay sa isang pangungusap. Si Aldous ay kumakain ng tinapay. Ang pandiwa sa pangungusap ay kumakain. Si Ada ay naghugas ng pinggan. Ang pandiwa sa pangungusap ay naghugas. Pokus ng pandiwa. Pokus ang tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Naipakikita ito sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. Ang pandiwa ay may iba't ibang pokus ayon sa kung ano ang kaganapan ng pandiwa sa posisyong pampaksa o pansimuno ng pangungusap. Ang pokus ng pandiwa ay may kaugnayan sa simuno o paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. Pokus sa tagaganap o aktor. Ang pandiwa ay nasa pokus sa tagaganap kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap o gumagawa ng kilos na isinasaad sa paksa. Sumasagot sa tanong na sino. Kalimitang ginagamitan ng mga unlaping mag, nag, ma, na, at gitlaping Halimbawa, nagmakaawa ang pulubi sa mga tao. Ang pandiwa sa pangungusap ay nagmakaawa. Ang paksa sa pangungusap ay ang pulubi. Ang paksa ng pangungusap, ang pulubi, ang gumagawa o tagaganap ng kilos sa pangungusap. Ang pulubi ay nabigyan ng gantimpala. Ang paksa ng pangungusap, ang pulubi. Ang pandiwa sa pangungusap ay nabigyan. Ang paksa ng pangungusap, ang pulubi, ay ang tagaganap o ang gumagawa ng kilos o pandiwa sa pangungusap. Kaya ang pandiwang nagmakaawa at nabigyan ay mga pandiwa sa pokus tagaganap o aktor. Pokus sa layon o goal. Ang pandiwa ay nasa pokus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyan diin sa pangungusap. Sumasagot sa tanong na ano. Kalimitang ang pandiwa ay papalooban ng mga panlaping in, i, an, at na. Halimbawa, binuhat ng pulubi ang sakong may lamang ginto. Ang pandiwa sa pangungusap ay binuhat. At ang paksa ng pangungusap, ang sakong may lamang ginto. Ang sakong may lamang ginto na paksa ng pangungusap, ang layon o binibigyan diin sa pangungusap. Kaya't ang pandiwang binuhat ay nasa pokus sa layon o goal. Ang gantimpalang ginto ay ibinigay ng hari sa pulubi. Ang paksa ng pangungusap, ang gantimpalang ginto. Ang pandiwa sa pangungusap, ibinigay. Ang paksa ng pangungusap, ang gantimpalang ginto, ay ang layon
o ang binibigyan diin sa pangungusap. Kaya't ang pandiwang ibinigay ay nasa focus sa layon o goal. Focus sa ganapan o lokatibo. Ang pandiwa ay nasa focus sa ganapan kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Sumasagot sa tanong na saan. Kalimitang ginagamit ang panlaping pag, an, ma, pang, mapag, pinag, in, o an sa salitang ugat ng pandiwa. Halimbawa, pinagpalimusan ng mga pulubi ang munting lansangan. Ang pandiwa sa pangungusap ay pinagpalimusan. Ang paksa ng pangungusap ay ang munting lansangan. Ang paksa, ang munting lansangan, ay ang lugar o ganapan o pinangyarihan ng kilos o pandiwang pinagpalimusan. Pinagtaniman niya ng gulay ang bukid. Ang pandiwa sa pangungusap ay pinagtaniman. Ang paksa ng pangungusap ay ang bukid. Ang paksa ng pangungusap, ang bukid, ay ang lugar o ginanapan o pinangyarihan ng kilos o pandiwang pinagtaniman sa pangungusap. Kaya't ang pandiwang pinagtaniman ay nasa ganapan o focus sa ganapan o lokatibo. Focus sa tagatanggap o benefactive. Ito ay tumutuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Sumasagot sa tanong na para kanino. Ang mga panlaping i, in, ipang, at ipag ang kalimitang ginagamit. Ipinagpasalamat ng mga tao ang kanilang kaligtasan. Ang pandiwa sa pangungusap ay ipinagpasalamat. Ang paksa ng pangungusap ang kanilang kaligtasan. Ang paksa ng pangungusap ang kanilang kaligtasan ay tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwang ipinagpasalamat. Ibinili ni Mang Karding ng gamot ang asawa. Ang pandiwa sa pangungusap ay ibinili. Ang paksa sa pangungusap ay ang asawa. Ang paksa ng pangungusap, ang asawa, ay tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwang ibinili sa pangungusap. Kaya't ang pandiwang ipinagpasalamat at ibinili ay mga pandiwang nasa focus tagatanggap o benefactive. Focus sa gamit o instrumental. Ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Halimbawa, ipinangwasto ng guro ang ballpen na pula. Ang pandiwa sa pangungusap, ipinangwasto. Ang paksa ng pangungusap, ang ballpen na pula. Ang paksa ng pangungusap, ang ballpen na pula, ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginamit upang isagawa ang kilos na ipinangwasto sa pangungusap. Ang patpat ay ipinanungkit niya ng bayabas. Ang paksa ng pangungusap, ang patpat. Ang pandiwa sa pangungusap ay ipinanungkit. Ang paksa ng pangungusap, ang patpat, ay kasangkapan o bagay na ginamit upang maisagawa ang pandiwang ipinanungkit sa pangungusap. Ang pandiwang ipinangwasto at ipinanungkit ay mga pandiwa
na nasa focus sa gamit o instrumental. Focus sa sanhi o causative. Ang pandiwa ay nakapokus sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Sumasagot sa tanong na bakit. Kalinitang ginagamit ang mga panlaping ika at ikina. Halimbawa, ikinalungkot ng marami ang pagkakaroon ng pandemya. Ang pandiwa sa pangungusap ay ikinalungkot. Ang paksa sa pangungusap ay ang pagkakaroon ng pandemya. Ang paksa ng pangungusap, ang pagkakaroon ng pandemya, ay sanhi ng pandiwa na ikinalungkot sa pangungusap. Ikinatuwa ng mga tao ang pagkakatuklas sa bakuna. Ang pandiwa sa pangungusap ay ikinatuwa. Ang paksa ng pangungusap, ang pagkakatuklas sa bakuna. Ang paksang ito, ang sanhi o dahilan ng kilos sa pangungusap. Ang pandiwang ikinalungkot at ikinatuwa ay mga pandiwa na nasa focus sa sanhi o causative. Focus sa direksyonal. Pinagtutuunan ng pandiwa ang direksyon o tinutungo ng kilos. Sumasagot sa tanong na tungo saan o tungo kanino. Halimbawa, pinuntahan ng misyonero ang isang tribo sa bansang Afrika. Ang pandiwa sa pangungusap, pinuntahan. Ang paksa sa pangungusap, ang isang tribo sa bansang Afrika. Ang paksang ito, ang isang tribo sa bansang Afrika, ay ang direksyon o tinutungo ng kilos o ng pandiwang pinuntahan sa pangungusap. Ang pandiwang pinuntahan ay nasa focus sa direksyonal. Pag-usapan naman natin ang mga pang-abay at mga uri ng pang-abay. Pang-abay. Tawag sa salita o mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan ng pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Sa English, ang tawag sa pang-abay ay mga adverb. Pang-abay na naglalarawan ng pandiwa. Malungkot na umaalis ang mga OFW. Ang pang-abay sa pangungusap ay malungkot dahil ito ay naglalarawan sa pandiwang umaalis. Mahusay silang magtago ng nararamdaman sa puso. Ang pang-abay sa pangungusap ay mahusay dahil ito ay naglalarawan sa pandiwang magtago na ginamit sa pangungusap. Ang pang-abay ay naglalarawan sa pang-uri. Talagang mahirap ang buhay na nag-iisa. Ang pang-uri sa pangungusap ay mahirap. Ang pang-abay sa pangungusap ay talaga. Ang pang-abay na talaga ay naglalarawan sa pang-uring mahirap. Hindi masaya ang pamilyang kanilang naiiwan. Ang pang-abay sa pangungusap ay hindi. Ito ay naglalarawan sa pang-uring masaya. Ang pang-abay ay naglalarawan sa kapwa pang-abay. Halimbawa, totoong masarap tumulong sa mga mahal sa buhay. Ang pang-abay sa pangungusap ay totoo. Ito ay naglalarawan sa kapwa pang-abay na masarap. At ang kapwa pang-abay na ito ay naglalarawan sa pandiwang tumulong. Talagang marunong magsakripisyo ang mga nanginibang bansa. Ang pang-abay sa pangungusap ay talaga. Ito ay naglalarawan sa kapwa pang-abay na marunong. At ang kapwa pang-abay na marunong ay naglalarawan sa pandiwang magsakripisyo.
Mga uri ng pang-abay. Pang-abay na panlunan. Ang pang-abay na panlunan ay nagsasaad at tumutukoy sa puok kung saan naganap ang kilos o pangyayari. Sumasagot sa tanong na saan. Saan umalis ang mga bata? Ang pang-abay na panlunan sa pangungusap ay papuntang parke. Pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay nagsasaad kung paano isinagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot sa tanong na paano. Mabilisang inabot ni Hilda ang baton. Paano inabot ni Hilda ang baton? Mabilisan ay halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay nagbibigay turing sa kilos ng pandiwa. Ito ay nagsasaad kung kailan ginagawa o gagawin ang kilos. Sumasagot sa tanong na kailan. Bukas darating si Vina. Kailan darating si Vina? Bukas ay halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Iba pang halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Sa Abril at Mayo, tuwing linggo, tuwing umaga, mula Lunes hanggang Biyernes, sa buwan ng Marso, gabi-gabi, nang iwan siya ng kanyang ina, pagkatapos kong kumain, sa ika-14 ng Pebrero, tuwing Disyembre, sa buwan ng Hunyo, pagkatapos niya kaming ihatid. Mga halimbawa ng pang-abay na panlunan. Sa tamang basurahan, sa palaruan, sa karagatan, sa palayan, sa probinsya, sa himpapawid, sa bundok, sa istasyon ng pulis, sa paliparan, sa pabrika, sa silid-aklatan, sa ilalim ng puno, sa globo, sa klinika ng veterinaryo, sa ibang planeta. Mga halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Magalang, agad, madagundong, tahimik, malakas, patihaya, taimtim, mahirap, malungkot, mabilis, matagumpay, matatag, paluhod, masigla, magiting, malamig.